Kabilang sa mga iluluklok sa pwesto sa May 12 ang mga lokal na opisyal. Tig-iisang gobernador para sa 82 probinsya at tig-iisang mayor para sa mahigit 1,600 syudad at munisipalidad sa buong bansa. Kasama pa dyan ang mga bise at mga miyembro ng sanggunian sa kada LGU. Sinasabing ang mga proyekto ng LGU ang pinakadikit sa sikmura ng mga mamamayan. Kaya mahalagang alamin kung ano nga ba ang trabaho nila. Narito ang report. Barangay man yan, munisipalidad, syudad o kaya probinsya. May gobyerno na pinangungunahan ng mga halal na opisyal. 3 taon ang kanilang termino, mapagobernador man o kanyang bise hanggang sa mga miyembro ng sangguniang bayan o lungsod. Batay yan sa Local Government Code ng Pilipinas o ang Republic Act 7160. Ano ba ang kanilang ginagawa? Ang mga gobernador, mga itinuturing na chief executive ng provincial government. Sila ang namamahala sa lahat ng proyekto, programa at serbisyo sa probinsya. Ang vice-gobernador, tagapamahala naman ng sangguniang panlalawigan na bumubuo ng mga ordinansa na ipatutupad sa kanilang probinsya. Katumbas ng gobernador at kanyang vice sa probinsya, mga mayor at vice mayor para naman sa mga munisipalidad at syudad. Almost pareho lang po yan. Ang iba kahibahan lang dyan is mas malaki ang mga tao maapektuhan. And of course, yung mga projects, kung ano mas importante, pag nag-provincial na po kayo o city, mas malaki na traffic na pinag-uusapan mo dyan. Isa sa mga mahahalagang tungkulin ng LGU o Local Government Unit Officials, mapangalagaan ang kalagayan ng kanilang nasasakupan. Dapat ding maibigay ang mga pangunahing pangangailangan. Nagpapatupad din ng mga sariling batas ang bawat LGU. Sa lokal na konteksto, ito yung mga tinatawag na ordinansa. Ang kanilang mga batas o ordinansa na kanilang pinapasa ay para mismo sa mga kanilang mamamayan. No? Kung sa lungsod man ito, sa kanilang probinsya o kanilang syudad. Kaya ang mga batas na pinapasa nila ay tinatawag ng local in nature. Ang mga batas na ito dapat hindi naman sumasalungat sa mga pambansang batas na ating pinapasa. Sa dami ng mga posibleng proyekto at programa ng lokal na pamahalaan, saan nga ba nanggagaling ang pera nito? Merong kanya-kanyang pondo ang mga lokal na pamahalaan. Kabilang sa mga pinagkukunan niyan ang iba't ibang klase ng buwis tulad ng real property tax o amilyar, business tax, pati na amusement tax. Pwede ring pagkunan ng bayad sa mga mayor's permit at iba pang uri ng permit, maging ang mga kita sa public utilities at likas na yaman. May nakukuha rin silang porsyento sa buwis ng buong bansa na tinatawag nilang National Tax Allotment o NTA. Sa katunayan, kasama sa allocation sa national budget, taon-taon ang Local Government Support Fund. Pwede ring tumulong ang ibang ahensya ng gobyerno kung sa tingin nila ay kulang ang naibibigay na serbisyo ng LGU na may kaugnayan sa kanilang mandato. So ang tawag dyan ay intergovernmental transfers. Actually, black grant siya. Ang mga local governments, they have the discretion on how to utilize the funds. Kadikit nito, maaari na ring tanungin, pwede pa rin bang mangialam ang national government sa ginagawa ng local government? Ang national government pwedeng makialam sa mga ginagawa ng mga provincial governments kasi isang bansa lang naman po tayo. Bawat kita at gastos ng LGU dapat dokumentado at naipapasa sa local treasurer. Importante ang transparency, kaya bilang nagbabayad ng buwis, dapat siguraduhin nating nagagamit ito sa tama. Tayo rin kasi ang nakikinabang. Bago bumoto sa May 12, dapat laging isaisip kung sapat ba ang plataporma ng kandidato para sa pangangailangan ng munisipalidad o syudad. Tunay ba siyang makatutulong sa mamamayan? Dahil pagkatapos ng eleksyon, tayo rin mismong mga mamamayan ang tatanggap ng ibibigay nilang serbisyo. CJ Torida, One North, Central Luzon.